Ange Kwame bilang local player ng Gilas Pilipinas? Yan nga madalas na mababasa mo ngayon sa comment section kapag Gilas future ang usapan dahil marami ng fans na nag-expect na malapit na raw ito maging local. Nakaka-excite nga naman isipin na biruin mo magkakaroon pa tayo ng 6'11 defensive at rebounding big kay Kwame. Tapos pwede ka pang kumuha ng scorer na naturalized kasabay niya like Clarkson, Brownlee, Boatwright o sino man sa future. Yan nga kung maging unrestricted itong si Ange. Sobrang laking bagay talaga kung sakali na grabing flexibility na maibibigay nun sa national teams pag build ng roster. Kaya maiintindihan mo na maraming fans nga ang umaasa na maging local siya. Pero ang big question doon ay pwede nga kaya talaga? May chance ba talaga na mangyari yon? Ang sinasabi nilang main case na ito ni Kwame para maging local ay yung tagal niya na sa Pilipinas kasi magta 10 years na raw siya sa atin. Na totoo naman, ayon sa reports, 2016 siya unang dumating sa Pilipinas. Tapos tuloy-tuloy na yon, dito na siya nag-aral since, naglaro ng basketball, tapos naging naturalized Filipino na rin kalaunan at nakapasok sa senior national team. Ilang FIBA tournaments yon. At even mga hindi nga FIBA sanction like Asian Games, naglalaro siya. Pero lahat yan, sapat nga kaya para magka-chance siya na kilalanin ng FIBA bilang local player? Well, hindi pa siguro. Well yes, merong angle na tinitignan ng FIBA na significant link sa bansa ang isang player para ma-reclassify na local galing ineligible. Pero still, parang nga kay Kwame mahirap pa rin. Dahil una wala siyang dugong Filipino, nagagawing complicated ang case niya. Mga una nating napa-approve si Greg Slaughter at Chris Newsome, mga FIBA ineligibles before, pero na-approve nga as locals na napatunayan na dito sila nahubog sa Philippine basketball. At hindi rin malayo sa rules yung edad nila na nakakuha ng passport. But ang problem nga dyan ay mayroong dugong Filipino yung mga yan, like kay Kwame na wala talaga. Na magkoconnect ngayon sa eligibility naman nila sa domestic leagues natin. Since by blood ang trato ng Pilipinas sa local players, no matter anong age mo nakakuha yung passport mo, basta may dugong Pinoy ka, walang problema. Like sa PBA nga, kahit matanda ka na nakakuha ng passport, pwede pa rin magpa-draft. Pero heto nga, pag naturalized Filipino ka naman, walang dugo, kahit anong sabihin mo, kahit may Philippine passport ka na, hindi ka pa rin pwede magpa-draft, hindi ka pa rin pwede maglaro sa PBA bilang local. Ganon din sa iba pang mga liga sa atin. Kaya naman kahit Pinoy na talaga maituturing si Kwame, import pa rin siya maglalaro sa Pilipinas kapag may mga kumuha nga sa kanya sa mga professional leagues dito. Yan yung sad na reality sa bansa natin pag naturalized ka. Si Andre Blatch nga sumuko na lang, diba? Dati gusto rin sana lumaro sa PBA bilang local kasi Pinoy na siya eh. Si Marcus Dowdett, ganoon din. Si Justin Brownlee, na-interview na rin yan before pero hindi nga sila pwede. Ganyan din ang kaso ngayon ni Ange Kwame, hindi siya pasok sa PBA bilang local. At isa nga yan sa mga requirements ng FIBA na bukod sa dito ka nag-aaral, tinitignan din nila yung tagal ng paglalaro mo sa loob ng bansa. Doon kasi nakikita yung connection mo sa basketball culture ng country na yun, kung doon ka ba talaga nahubog as a player. Pero ayun nga, since iba yung trato sa kanya rito sa Pilipinas, hindi tuloy siya makakalaro regularly. Kaya wala siyang enough na games na may papakita sa FIBA, enough na bilang ng seasons na nilaro sa loob ng bansa. Wala naman na siya iba gaanong basketball activities dito sa atin maliban dun sa UAAP stints niya at ilang Gilas games. Iba na ron, puro mga saglit-saglit na lang like mga invitational na tournaments, mga hinuhugot-hugot lang siya. Pero sa usapin ng mga seasonal na professional leagues natin, doon hindi siya pwede as local. Unlike sa mga similar cases sa sana, isa na dyan si Gadiaga. After maging student athlete neto, local siya naglaro sa pro league nila sa Taiwan. Kahit nung bago pa siya mag-grant as FIBA local. Wala rin tong dugong Taiwanese same kay Kwame sa atin. Although mas malakas din naman kasi talaga yung case neto since 8 years old nga siya simula na nirahan sa Taiwan. Isa pa yung mahirap sa case ni Kwame since 18 years old na siya dumating sa Pilipinas. Ang layo. 10 years na mas maaga itong si Abasi kaya hindi natin pwedeng i-bring up yan. Another thing na magpapahirap sa case ni Kwame, yung Philippine passport. Dati, before 16 years old, diba? Inangat na nila ngayon sa before 18 years old yung requirement na makakuha ng passport. But eto, nakakuha ni Kwame ang kanyang Philippine passport, 23 years old na siya. Same lang sa may papakita ni Jordan Clarkson na passport. May dugong Pinoy pa to pero never na-approve. Well yes, pwedeng sabihin again na tumira naman tong si Kwame sa Pilipinas kumpara kay Clarkson pero bukod dun, ano pa bang pwede nating ipakita? Ilatag uli natin, 18 years old dumating sa Pilipinas, considered na adult na, foreign student din tinuring, sa pro leagues, import slot lang din kung sakali, sa Gilas Pilipinas, bihira lang din gamitin. Tapos 23 years old din siya nakakuha ng Philippine passport. Parang walang evidence dyan na magpapalakas sa case niya. After college, parang mabibilang mo na nga lang yung laro ni Kwame sa bansa walang consistent na opportunity sa kanya. Dumating pa nga sa point na naglaro na lang siya sa France. Kaya naman mahirap talaga itong case ni Ange Kwame. Well, may chance pa rin naman but given nga yung requirements ng FIBA at yung lack ng proof, lack ng opportunities at amount ng games sa Pilipinas, parang malabo. Si Gadiaga, 22 years old na naman niya nakakuha ng Taiwan citizenship para sabay lang kay Kwame. Pero nung humingi ng reconsideration ng Chinese Taipei doon sa FIBA, doon ang dami nilang napakitang konkretong ebidensya
childhood residency, complete na education, basketball development, domestic professional seasons, at local player pa na treatment sa sarili nilang liga. Parang wala pa nga sa kalahati yung requirements ni Kwame ron kumpara kay Gadeaga. Tsaka yung local treatment pa lang sa liga baka tawanan lang tayo ng FIBA pag nag-request. Sabihin gusto niyo siya maging local sa FIBA tas hindi naman siya local sa inyo. Ano yun? Kasi hindi rin nakakatulong tong FIBA rule na final na raw kapag na-classify na ang isang player. Hindi na raw pwedeng i-reopen pa. Years na rin kasi ang nakalipas na nagpasa sila sa FIBA at naging naturalize ang status natin ni Kwame. Kaya naman hindi sure kung pwede pa ba silang mag-appeal doon after ng ilang taon. Sa point na ito, malabo pa talaga. I highly doubt nga na inaasikaso rin niya ng SBP or even interested na asikasuhan since madugo talaga itong proseso lalo sa kulang at mahihina rin nilang evidences. Walang dapat sisihin dito SBP o PBA man. Hindi nila kasalanan yon since unang-una magna-90 na talaga dumating tong si Kwame dito sa Pilipinas para sa Ateneo. Wala silang kontrol doon. Same din sa pagkilala ng bansa natin by blood sa mga people nito. Yung PBA rin, hindi naman nila pwedeng basta i-go lang na pwedeng naturalize since lalo pa magiging magulo yung liga nila. Business din yan Hindi lang dahil may gusto tayong mangyari, madali na magkaroon ng changes na magiging malaki ang impact sa kanilang buong liga. But then again, same sa sinasabi natin sa ibang may improve pa sa liga, sana mapag-aralan din nila. Who knows, diba? Hindi man kay Kwame, baka sa future, mapakinabangan na natin yon. Tsaka kawawa rin talaga yung mga naturalized players natin, walang opportunity sa bansa. Unlike sa Japan, Taiwan, Korea, mga ganyan. Lalo pag nagkaedad na, like Dre, Doughtit, sunod pati sina JB, Kwame, at pati si Boatwright, likely, ganoon din ang patutunguhan. Kaya sana na maging open ang PBA dyan sooner than later or MPBL. But ang biggest problem nga dyan para sa parehong liga ay yung pasahod din, lalo high caliber players to. Magiging factor talaga yung budget ng team at makaka-apekto rin sa parity ng liga. Yung mga weaker at hindi ganun kayamang teams di naman kayang pasahurin yan. Halimbawa lang, caliber ni Blatch at Brownlee buong season na presyong import. Tapos meron pang bukod na import kapag Commissioner's Cup at Governor's Cup kasama nila. Yung mga big teams kaya pero yung iba, mahihirapan talagang i-sustain yan. Pag daw mo naman sa big teams paglaruin, magiging mas imbalance pa ang liga. Mahirap din talaga kaya hindi mo masisi itong PBA. Kaya yun, yan lang talaga muna yung mga opportunity kila Kwame. Either lumaro ng mga may ikling stints dito, ligang labas, or maghanap ng opportunity overseas. Sa PBA, pwede naman sana siya mag-import doon. Pwede pa rin requirement sana sa FIBA. Hindi naman exclusively sinabi local dapat ang status. Mahalaga lang, meron kang domestic season sa bansa na yun. Pero ang kaso nga, nandun siya sa gitna Masyado siyang gifted para i-approve na local. Tapos a bit na weaker naman siya sa competition compared sa ibang mga foreign players para makakuha bilang import. Di hamak na mas marami pang makapakitang domestic seasons nung si Brownlee sa kanya Same din sa Gilas, ganyan din ang kaso. Sa baba rin siya ng pool ng naturalized players natin. Siya yung least na priority dahil sa kanyang playstyle at preference na rin ng coach na kailangan sa system nila. Kaya nga ending hindi siya makakalaro sa PBA, hindi rin siya makakalaro sa Gilas. Yan talaga ang reality ngayon para kay Ange Kwame. Mafe-feel bad ka na nga lang din sa kanya minsan 23 years old pa siya naging Pinoy, 28 na siya ngayon, palapit na ng 30. 5 years na nakalipas, still waiting pa rin siya na magkaroon ng opportunity. Pero ganun talaga siguro, no? Ano man, thankful pa rin tayo na ready lang siya lagi kapag kailangan. Sa huling Asian Games, di ba? Naging turon, kasama siya. Ang laki ng role niya ron. Pag may PBA team na kailangan siya sa EASL, naglalaro rin siya dahil doon pwede nga siyang local or may slot sa naturalize. Kahit saan, maaasahan mo tong si Ange at yun din yung thankful tayo sa kanya. Kaya sana, masuklian din natin yan.